Matagumpay na na-reverse at napigilan daw ng ilang researchers sa Amerika ang pagkalat ng cancer cells sa tulong ng optogenetics. Sa teknik na ito, ilaw ang ginagamit para mapigilan ng cancer. Sinubukan nila ito sa mga palaka na tinurukan ng dalawang uri ng genes. Ang isa, para malagyan ng cancer ang mga palaka. At ang isa naman ay para magkaroon ng light-sensitive ion channel sa mga tumor-type cell. Ang ion channel ang nagsisilbing lagusan papunta at palabas ng cell. Sa pamamagitan ng ilaw, nabubuksan ang ion channels at namamanipula ng ilaw ang electrical signal para mawala ang tumor. Ang pinag-aaralan ngayon ng mga siyentipiko ay kung pwedeng magamit ang optogenetics sa paglunas ng cancer sa tao. Sino naman? Hindi nagpatalo ang 79 na taong gulang na lola sa pabilisan ng paggawa ng basket sa Mango Bamboo Festival. Sorry naman. Tao lang. Mango Bamboo Festival sa Pangasinan. Nasukat naman ang diskarte at lakas ng katawan ng mga lumahok sa paghuli ng biik. Sa isa pang pista sa lalawigan, Makipasyal Pilipinas tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nagpabilisan sa paggawa ng basket ang mga babae sa San Carlos City, Pangasinan. Ang 79 na taong gulang na si Lola Karing hindi nagpatalo sa mga nakababatang kalahok. Mabilis at pulido pa rin ang paggawa niya ng basket. Ang iba naman, sumali sa paligsahan sa paggawa ng upuan. Yari ang mga produktong ito sa kawayan. Bahagi ang mga paligsahang ito ng Mango Bamboo Festival. Galing, talaga husay ng Pilipino, magaling talaga. Bilib ako. Kaya kung magawi ngayong summer vacation sa Pangasinan, huwag kaliligtaang mamili ng kawayan souvenir items sa San Carlos City. Marami ring produktong gawa sa matamis na mangga, gaya ng mango pie at ang perfect sa tag-init na mango ice cream. Siyempre, ibang-iba pag San Carlos na mangga, masarap talaga. Lakas naman ng katawan ng masusukat sa mga aktibidad na bahagi ng Orchestra Festival ng Basista Pangasinan. Ang ilan, sumabak sa paghuli ng biik. Ang makahuli ng biik, iuuwi ang mismong biik na nahuli niya. May ilan namang lumahok sa Palo Seco. Bawat kalahok, determinadong makuha ang watawat sa tuktok ng kawayan. At syempre, bibida rin sa festival ang pagtatanghal ng iba't ibang orkestra sa mga kalsada sa bayan. Sa Lingayen, Pangasinan naman, patuloy ang pagdating ng mga turistang nakikisaya sa Pistay Dayat. Kabilang sa mga atraksyon ng exhibit ng mga garden landscape. Kabilang dito ang hardin na puno ng orchids, ficus at papua. Agaw pansin din ang hardin na napalilibutan ng mga bonsai at antique jars. Itinanghal naman bilang pinakamagandang hardin ang beach and mountain-inspired na garden landscape na ito. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas. Yan ang mga balitang tinutukan ng GMA News sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapusong Davaoenyo, daghang salamat sa inyong pagsalig. Magkita usab kita ugma, ako si Maki Pulido. Ako si Mark Salazar. Ito ang Balita Pilipinas ngayon. Ang susunod na programa ay rated